mawalan ng lakas ng loob. Lalong-lalo na when life is hard, when times are tough. Kapag hindi lang isa kundi sunod-sunod ang ating problemang hinaharap. School is difficult, when health is failing, when loved one is hurting, future is uncertain, best friend is leaving or dying, we can easily feel discouraged. Pag ganun, para tayong ninanakawan ng pag-asa, ng kaligayahan, ng pananampalataya, at kahit buhay natin po pwedeng nakawin ng discouragement. Kasi kapag inalagaan natin, hinayaan natin ang discouragement sa buhay natin, nako, papasok na rin ang mga pinsang buo niyang bitterness, sorrow, doubt, self-pity, ingratitude, stress. Kaya beware of discouragement. Kasi kaya nitong tibagin kahit ng pinakamayaman, pinakamagaling, pinakamalakas, pinakamatalino, pinakamadiskarte sa atin. That is why, ang sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians 5:11, encourage one another, build up one another, lalong-lalo na kung alam mong kailangan ng tao. Hindi yung kailangan na ng tao, imbis na encouragement, discouragement ang ibibigay mo. Hindi ba kayo nagtataka? Minsan may mga komentong ganito, napagalitan lang eka, naghurumentado na. Napagalitan lang eka, naglayas na. Napakagalitan lang eka, nagpakamatay na. Para sa'yo ganun kasimple. Pero para sa nagpakamatay, ang dami ko nang pinagdaraanan, dinagdagan mo pa. Shit! Kumbaga sa baterya ng cellphone, 5% na lang. Imbis na i-charge mo, dinrain mo pang lalo yung tao. So always be an encourager sa kahit sinong nakakasalamuhan natin. Bukas magtatrabaho ka na naman. Bukas mag-aaral ka na naman. Bukas, you get to mingle with other people. Hindi mo alam ang pinagdaraanan yan. Be kind. Be kind. Kasi hindi mo alam, baka pabigay na yan. Ikaw pa ang dahilan para bumigay ng lalo yan. You don't know what battle each person is facing. Unfortunately, ang ibig sabihin din ito, we just cannot rely always on people for encouragement. Bakit? Kasi each of us has his or her own battle in life. Minsan talagang ganon. Gusto mong i-encourage kita, hindi kita ma-encourage. Bakit? May pinagdaraanan din ako eh. Huwag mong isiping wala akong pakialam sa'yo. May pakialam ako, kaya lang hindi ko na rin kaya. Hindi lang ikaw ang dapat alalayan ng asawa mo. Pati mga anak mo, inaalalayan niya. In the same way, hindi lang ikaw ang dapat tingnan ng mga magulang mo. May ibang tinitingnan yan, may negosyo, may trabaho yan. Hindi lang ikaw ang dapat suportahan ng anak mo. May pamilya na yan eh. May sariling buhay yan. Hindi lang ikaw ang dapat tulungan ng kaibigan mo. May mga tinutulungan, may mga ibang pinakikinggan yan at sila mismo may pinagdaraan. Kaya, unfortunately, we just cannot always rely on people for encouragement, pero huwag kang mag-alala. Ano ang sabi ng Panginoon, malimot man ng ina ang anak niya, hindi kita kalilimutan. Anong sinasabi dito ng Panginoon sa atin? Makalimot man, magkulang man, yung pinaka-aasahan mong tao na magbigay ng encouragement sa'yo. Ano ang sabi niya? Kung napapagod ka, hindi naman sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa asawa mo, pumunta ka sa kapatid mo. Napapagod ka, pumunta ka sa akin. Ako ang bahala sa iyo. Wait for that perfect time na bigla mo na lang tatawanan yung mga problema sa nakaraan. Na bigla mo na lang maiisip na ipapaalala sa iyo ng Diyos. Tumumpad ako sa pangako ko. Hindi kita pinabayaan.